Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 242 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang naging katanungan nga nitong si Jinyuk ay literal na hindi inaasahang marinig nitong kanyang dakilang stalker at hindi makapaniwalang isa pala sa mga administrator etong individual na kasalukuyang kumakain habang nakasuot ng maskara. Kasabay ng pagtingin dito sa binata na pasimpleng napapangiti at naghihintay na kumagat sa kanyang plano etong nasabing individual. Matapos ang pagmuya nito sa dambuhalang takoyaki ay napagpasya na nga nitong kanilang kasama na ilahad ang ilang mga impormasyon tungkol sa mga kagaya niyang administrators. Sapagkat sa tingin nga daw niya ay hindi naman ito makakaapekto sa hangganan ng kanilang otoridad. Aniya, silang mga tinatawag na administrators ang may likha ng larong Tower of Trials at upang mas maging maayos at malinaw ang kanilang magampanin ay kanilang kasabay na nilikha at ipinatupad ang isang klase ng sistema na may abilidad na pangasiwaan ng maayos ang buong laro. Sa mga bagay na kanyang naririnig ay makikita nating nakadarama ng pagkabigla etong si Chun Yusong at doon pa lamang naunawaan kung bakit ganoon na lamang ang pag-iingat nitong si Jinyuk. Sinagot naman nitong binata etong kanilang kasamahang nagpapanggap na si Unknown na alam na niya ang bagay na kanyang isinaad. Subalit ang nais nga raw niyang malinawan ay bakit ang mga kagaya niyang administrator ay hinahanap ang isang kagaya niyang manlalaro. Ipinaliwanag muli nito para sa kanila na sa kasalukuyan nga raw ay nagsimula ng kumilos etong mga primordial beings na nasa ikalimampung palapag ng tore at nagawang sirain ang inilagay nilang restriksyon ng sistema. Subalit ang tuluyang sirain nga daw ang istruktura nito ay napakalabong mangyari kaya't ang ganitong sitwasyon ay kagagawan nga raw ng paglitaw ng isang klase ng nilalang na hindi nila matukoy na ikinabahala ding mapag-alaman nitong si Jinyuk. Dagdag pa nga nito na ang pagdating nga raw nitong hindi nila tukoy na nilalang ay sadyang nagagawang baluktutin o baguhin ang malaking bahagi ng larong Tower of Trials batay sa kanyang kagustuhan na tinawag nga nila sa alias na That-One. Sa kasalukuyan nga daw, silang mga administrators ay patuloy na hinahunting nito at ninanais na idispatcha sa hindi malamang rason at wala din silang ideya kung papaano ito magagawang labanan. Sa sumatotal nga daw ay 3 na sa mga administrators ang naidispatcha nitong nasabing nilalang. Kaya't kung magpapatuloy nga daw ang mga ganitong problema, ang normal na pag-akyat patungo sa mas mataas na palapag ng tore ay hindi na magiging posible. Kasabay ng mariing pagsasaad na naroroon siya upang kumpirmahin ng kaniyang mismong dalawang mata kung magagawa nitong binata na umakyat sa pinakatuktok na palapag ng tore bagamat kasalukuyang nangingialam na etong tinatawag nilang That-One. Sa ibang dako naman ay masisilayan natin etong primordial being na si Nyarlathotep na masayang binabati nitong babaeng nagngangalang Sherry na isang mid-level administrator ng Tower of Trials na kapwa kanilang kasabwat sa mga adhikain. Naguguluhan nga etong babaeng mid-level administrator kung ano ang nais itong bossing nilang si Nyarlathotep at hindi nito ninais pang malaman ni Hastings ang magiging takbo ng kanilang pag-uusap. Wala namang paligoy-ligoy pang inilahad nitong primordial being ang nais nitong ipabatid buhat ng inatasan nga raw sila ng kanilang ina na maghanda na para sa paparating na apocalypse. Ang salitangang ito ay literal na ikinabiglang marinig ni Sherry at sadyang pinagpawisan ng malamig dahil sa ang ibig sabihin nga noon ay ang tuluyang pagkawasak ng isang buong palapag ng tore. Pinakalma naman siya ni Nyarlathotep sapagkat hindi naman daw niya ito inilahad sa babae upang ito'y takutin, bagkus upang paalalahanan lamang ito na maging handa para sa paparating na pagkilos. Muli niyang hinangad nitong mid-level administrator na malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Na sinagot naman nitong primordial being na dapat nga daw niyang obserbahan ang mga variables na magiging sagabal sa kanilang mga hangarin. Dagdag pa nga niya na batay sa mga nakalap niyang impormasyon, ang faction ng Ragnarok ay ninanais muling buhayin ang World Tree mula sa tulong ng isang partikular na manlalaro na kasalukuyang tinatahak na ang labyrinth sa ika-23 palapag ng tore upang makakuha ng tinatawag na The Spring of the Sun. Ito nga raw ang kanyang magiging misyon na kinakailangan niyang mapigilan ang nasabing manlalaro upang hindi makuha ang kanyang pakay sa nasabing palapag. Agad namang nagpahayag ng kanyang pagkabahala etong mid-level administrator sapagkat hindi sila maaaring direktang mangialam sa gawain ng mga manlalaro dahil sila ay malalagay sa isang kaparusahan ng sistema. Alam naman ang bagay na iyon ni Nyarlathotep kung kaya't kaniyang isinaad na bakit hindi na lamang gamitin itong si Sherry ang pinaka-master o boss ng nasabing labyrinth na binansagan pa nga bilang ang secret weapon na ikinabiglang marinig nitong nasabing mid-level administrator
at kapwa humahangos na lumabas sa nasabing silid habang ipinapangako kay Nyarlathotep na hindi niya siya bibiguin. Pagkalabas nga nitong si Sherry ay pasimpleng nadidismaya naman etong primordial being sapagkat maliban nga daw kay Hastings ay mukhang wala na nga raw iba pang maaasahan sa hanay ng mga ito. Samantalang ipinakita din sa atin muli etong administrator na kasama ni na Chun Yusong habang isinasaad na ang karamihang nasa kanilang hanay kabilang na si Seyong Iyunwan ay nagtitiwala na magagawa nitong manlalarong si Jinyuk na malagpasan ang lahat ng mga pagsubok at maaabot ang pinakatuktok ng tore. Pasimpleng napangiti nga lamang etong ating pangunahing tauhan at nawika na kung talagang naroroon etong administrator upang masilayan ang kanyang kakayahan, ay dapat lamang na magbigay din ito ng isang bagay na katumbas ng kausayan na kanyang ipinapamalas, sapagkat hindi nga raw magiging libre ang kanyang pagkilos na gagawin. Ang kanilang naging interaksyon ay sadya namang hindi magawang paniwalaan nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan, lalo na ang mapag-alamang mataas ang kumpiyansa nitong mga administrator sa kakayang tinataglay nitong kinaiinisan niyang individual. Naguguluhan nga rin siya sa tunay na hangarin ng mga ito at bakit sila nababahala sa kung maaabot ang pinakatuktok ng tore at napapaisip nga siya kung sa ganitong klase ng sitwasyon ay ano ang dapat niyang maging aksyong isagawa. Nahinto nga lamang ang kanyang pagmumuni-muni noong kanilang marating ang tarangkahan ng labyrinth. Ipinaliwanag nga ni Jinyuk na kapag sila di umano ay nakalagpas na sa bahaging ito ay kanila nang maaabot ang lokasyong tinatawag na Sopaisong. At do'y matatagpuan ang pinakapakay nilang Spring of the Sun. Subalit hindi nga ito ang kasalukuyang inaalala nitong dakilang stalker niya. Na tila ba binaliwala lamang nitong binata sapagkat isa nga lamang di umano itong labyrinth guardian na tinatawag na Examiner Regulus. Agad nga itong nag-react at kinilala bilang mga challenger etong tatlong na nasa kaniyang harapan. Habang etong si Chun Yusong ay literal na tila ba may phobia sa naturang nilalang batay sa kaniyang naging karanasan mula sa nakaraan. Dahil nga tatlo ang naroroong challenger ay nagsimula ding mahati sa tatlo etong Regulus, nakatumbas ng kanilang bilang. Pinagpapawisan na nga ng malamig etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan sapagkat alam niya sa kanyang sarili na ang nilalang na nasa kanilang harapan ay isa sa mga pinakamahirap na makalabang nilalang sa loob nitong palapag. Subalit nung ibaling niyang atensyon para dito sa dalawa niyang kasamahan ay mas nabigla nga siya sapagkat wala man lamang bahid ang mga ito ng anumang pagkabahala na para bang nagre-relax lamang. Kaya't bagamat naiinis ay mas minabuti nitong si Chun Yusong na pakalmahin ang kanyang sarili't isipan at kapwa nga raw tatalunin etong nilalang na nakaharang sa kanilang daraanan. Samantalang sa ibang bahagi nitong naturang palapag ay ipinakita din sa atin etong bukal na tila ba kulay ginto ang tubig na umaagos habang do'y naliligo etong isang maskuladong individual. Ipinakilala nga sa atin sa kwento etong lalaki na nagngangalang Lubu na siyang tumatayong boss nitong labyrinth. Do'y tinawag nga ang kanyang atensyon nitong mid-level administrator na si Sherry na agad nga niyang natanong kung ano ang kanyang pinakapakay. Inayang nga din niya ito na samahan siyang maligo sa Spring of the Sun na magalang nitong tinanggihan sapagkat napakatindi nga raw ng konsentrasyon ng enerhiya mayroon ang tubig nito na para sa mga kagaya niyang isang hamak na mid-level administrator ay lubang napakadelikado. Hanggang sa bigla na nga lamang natigilan etong si Lubu at agarang tumayo sapagkat mayroon nga daw interesanteng bagay na kasalukuyang nangyayari. Samantalang ang maskuladong figura nga niya at maging ang alaga nito ay nasilayan nitong si Sherry na hindi alam kung ano ang gagawin. Ayon pa nga dito sa boss ng labyrinth na mukhang naabot na ng mga manlalaro ang bukana nitong kaniyang teritoryo at hindi siya makapaniwalang magagawa ng mga itong matuklasan ang nakatagong lugar sa loob nitong ika-23 palapag ng tore. Mas minabuti namang ilahad nitong si Sherry na ang bagay na itong araw ang kanyang pinakapakay. Gayon din binigyan siya ng babala hinggil sa tatlong iyon lalong-lalo na sa manlalarong nagngangalang Kang Jinyuk. Sapagkat ni minsan ay hindi pa ito nabigo sa pagtalo ng isang floor boss o labyrinth boss. Sa kanyang narinig ay masyang kinilala nitong si Lubu ang kakayahan nitong binata. Lalo na't tinahak pa siya ng personal ng isang tower administrator at nakangiting nasambit na sana nga raw ay magawa nitong nasabing manlalaro na kayanin ang kanyang teeth chatter. Natanong naman siya ni Sherry na para sa isang individual na kanilang personal na pinapaalalahanan ay hindi nga raw niya lubos maunawaan kung bakit mukhang mas nasasabik pa etong si Lubu na makaharap ang isang malakas na manlalaro. Nakangiting sinagot naman siya ni Lubu na ang makaharap ang isang mahusay na katunggali ay masasabi niyang isang biyaya. Habang inaalala ang isa niyang yumaong kaibigan mga master.